Si Sandy Montemayor, lumaki sa marangyang pamumuhay ngunit sa isang iglap, magbabagong buhay niya. Sa pagkawala ng kanyang pamilya, darating ang isang black dragon. Sa paghahanap ng katarungan, hahantong siya sa kamay ni Samuel. Samuel Del Monte, a car dealer, business tycoon. He aimed for money and worked for money. Lahat ginagawa upang walang hadlang sa kanyang negosyo. Ngunit di niya akalaing mismong tiyuhin niya ang tatraydor sa kanya. Sa pagkakasangkot ng pangalan sa carnapping at kidnapping, magtatagpo ang landas nila ni Sandy. Dalawang taong biktima ng maling paratang at maling impormasyon, kaibang pagtagpuin ang kanilang mundo sa ngalan ng pag-ibig. Lasing na si Sandy. Di niya akalaing lolokohin siya ni Robert, ang kanyang long-time boyfriend. Halos hindi niya matanggap na naroon siya ngayon sa lugar na yon upang saksihan ang kasal ng lalaki. Kuyom ang mga palad habang nakatanaw sa masasayang taong bumabati sa bagong kasal. Hayop ka? Gigil na Saad sabay na tungga sa beer na iniinom. Langong-lango na siya nang biglang tila hindi makahinga, kaya naisipan niya pumunta sa rooftop ng building na kinaroroonan para isigaw ang kanyang naguhulag po sa damdamin. Pasuray-suray siyang naglakad. May ilan-ilan din siyang nakabanggaan. May ilang kalalakihan din nagmamagandang loob na alalayan siya, pero tinatabig niya ang mga ito. Pare-pareho lang din naman ang gusto. Nahihilo siya at halos nasusuka na habang lula ng elevator. Hayop ka, Robert. Tang-ina mo, ang pangit-pangit mo, lolokohin mo pa ako? Aniya na makarating sa rooftop. May swimming pool doon at patay lahat ng ilaw, kaya alam niyang solo niya lang ang lugar. Malaya siyang sisigaw kung gusto niya. Muling tinungga ang hawak-hawak na beer hanggang sa maubos yon. Nang ibaba ang bote, saka siya dumipa at hinanda ang sarili sa pagsigaw. Isisigaw niyang lahat nang biglang makarinig siya ng sit-sit sa kung saan. Lumingon-lingon siya pero walang nakita, kaya't sinawalang bahala iyon. Ikaw pa may ganang manloko? Pangit mo! Pangit-pangit mo! Mukha kang bisugong lalaki. Inis naturan niya sa kawalan. Matapos noon nakakabing katahimikan ang namayani. Psst! Muling dinig niya kaya nagpalingaling nga siya at nang wala pa ring makita kinilabutan na siya. Nasa rooftop ng hotel si Samuel. Hindi niya alam paano makaka-move on sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kakakasal lang nila at di pa nga sila nakakapag-honeymoon pero nawala na ito. Nabangga ang sakyan nito sa isang 10-wheeler truck. Dead on the spot ito. Pangalawang gabi na niya sa rooftop at pansamantalang pinasara yon para masolo sana ang lugar. Ngunit nagambala siya sa pagdating ng isang babae. Lango sa alak ang babae at may bitbit pang bote ng beer. Nakita niyang dumi pa ito na tila ba sumasamba, tsaka muling tinongga ang beer. Nahihiwagaan siya sa ginagawa ng babae, kaya sinitsitan niya ito. Lumingali nga naman to, ngunit muling bumalik sa pagkakadipa, tsaka sumigaw na malakas. Nabigla siya sa ginawang yan ng babae, ngunit mas nabigla siya nang marinig ang isinigaw nito. Ikaw pa may ganang manloko? Ang pangit mo! Ang pangit-pangit mo! Mukha kang bisugong lalaki! Inis naturan nito. Di niya malaman kung matatawa ba siya o hindi, ngunit nakitang nakadipa pa rin to at nakatingala sa langit. Alam mo bang bawal sumigaw dito? Aniya buhat sa kadilimang bahagi ng kinaroroonan. Anak ng... Putol na bulalas ni Sandy nang biglang may magsalita. Sino namang Herodes to? Kala mo naman siya may-ari ng building. Aniya sa isipan. At sino ka naman? Ikaw ba may-ari ng building na to, ha? Sikmat sa pinanggalingan ng boses. Natawa si Samuel sa sinabi ng babae. Aba, at tumawa pa talaga? Gigil na wika. Maya-maya lumapit ang lalaki, umupo sa malapit na pool bench na naroon. Oo, ako nga ang may-ari nito. Anito sabay halukip-kip. Agad na tameme si Sandy at na makabawi nagbunghalit siya ng tawa. We, lakas ng trip mo ah, hanip. Malakas niyang turan saka muling tumawa ng malakas. Napapantastikuhan si Samuel sa babaeng kasama. Nakitang lumapit ito at umupo sa tabi. Umamin ka. Niloko ka rin siguro ng jowa mo, no? Nagmumukmuk ka rin mag-isa eh. Ani Sandy sabay agaw sa lalaki nang hawak itong beer at agad tinungga iyon. Napamaang na lamang si Samuel.
Matapos laklakin ng babae ang laman ng bote na tahimik ito, bigla naghari ang katahimikan. Malalim na rin ang iniisip ni Samuel nang marinig siyang sinisititan siya ng babae. Psst! Di niya pinansin to at nakatingin pa rin siya sa malayo. Oy, ano ang drama mo at nag-iisa ka rito? Untag ng babae. Ako kasi, niloko ko. Biruin mo, ang pangat na nga ng pinili ko. Sabi ko hindi ako lolokohin pero nagkamali pa nga ako. Biruin mo, niloko pa rin ako. Ines naturan. Napapailing na lamang si Samuel habang narinig ang hinaing ng babae. Uy! Muling untag nito sa lalaki. Ngunit nang di pa rin ito natinag, inakbayan niya na ito na feeling close. Nabigla si Samuel sa ginawang yun ng babae kaya't napatayo siya. Sungit naman ito. Maktol ni Sandy sa isipan. Kamamatay lang ng asawa ko. Bungad ni Samuel. Nabigla si Sandy sa narinig buhat sa lalaki. Hindi tuloy niya alam anong sasabihin. Ah, sorry. Nahihiyang wika niya. Ang heavy pala ng pinagdaraanan mo. Hindi kagaya ko. Nahihiyang wika niya sa lalaki. Pasensya ka na sa akin ha, medyo childish lang ako. Dagdag pa nito. Okay lang. Sige lang, sigaw mo lang. Yakag pang tura ng lalaki sa kanya. Wag na! Sabi mo bawal sumigaw dito. Aniya na malalang sinabi nito na pag-aari nito ang hotel. Pero totoo ba na sa'yo tong hotel? Pangungumpirma nito. Di niya labos mamukha ng lalaki dahil madilim ang kinaroroonan. Yes, bakit? Tugon nito. Ay, ang sungit ha. Pwede bang friends na tayo? Para pagpupunta ako rito may discount ako. O diba? Diba? Nakangiting wika sabay kapit sa bisig ng lalaki. Muling nagulat si Samuel sa pagkapit ng babae. Di niya alam kung bakit kakaibang pakiramdam niya. Hindi pwede. Masungit na saad niya. Ay, ang sungit ha. Baka mabilis kang tatanda niyan. Ani pa nito. Muli, napailing na lamang si Samuel. Maya-maya pa nakasilip ng kapilyahan si Sandy. Di talaga siya makaget over sa panloloko sa kanya ni Robert. Halikan mo nga ako. Ungot niya sa estrangherong kasama. Pumikit siya upang antayan ang hinihiling niya dito. Ngunit halos makatulog na siya walang halik buhat sa lalaki. Uy, sige na. Napatitig si Samuel sa mukha ng makulit na babae. Nakapikit to habang hinihintay ang halik na hinihiling. Maliit ang bilugang mukha nito. Mahaba ang pilik mata. Maliit at may katangusan din ang ilong. Manipis ang mamula-mulang labi kahit di masyadong maaninag ito. Di niya alam kung bakit tila nahila siya nito at ginawaran to ng halik. Napagod na si Sandy kaya didilat na sana siya nang biglang lumapat ang labi ng lalaki sa kanya. Nalalaki tuloy ang mga mata habang ninanamnam ang masarap at nakakangilong halik nito. Sa sobrang lapit ng mukha nila paunti-unti, tumatatak sa isipan ang mukha ng lalaking kanina pa kinukulit. Doon na pagtanto na ang lalaking kahalikan ay ang lalaking halos isang linggo nang sinusubaybayan, si Samuel Del Monte. Nanlalaki ang mga mata ni Sandy habang magkahinang ang mga labi nila ng lalaki. Tila ba namanhid ang labi niya at di niya nagawang tugunin pa ang labi ng lalaki. Naramdaman ni Samuel na natitigilan ang babaeng kahalikan kaya kusa na siyang bumitiw. Wala na siya sa harap nito pero nakatayo pa rin to at di gumagalaw. Para tuloy nagsisisi siya na halikan ito pero in fairness malambot at masarap ang labi nito. Para tuloy bumaba ang confidence sa sarili dahil sa halik na yon. Tila natabangan ng babae at hindi gustong halik niya. Mas masarap bang humalik ang Robert mo? Hindi tuloy niya napigilang itanong. Nagulantang at tila nagising si Sandy sa kabiglaanan sa tanong ng lalaki. Hindi. Tutol niya. I mean, mas masarap kang humalik. Tanga na lang niloko pa ng mukhang bisugong lalaki na yun eh. Gigil niya. Napakunot noo si Samuel. Laging sinasabi ng babae ang bisugo, pero hindi niya naman alam yun. Ano bang bisugo? Tanong dito. Ha? Hindi mo alam? Gulat na tanong naman sa kanya ng babae. Isda yun. Yung ganito yung uso? Ani Sandy at saka nakamuestra ng umuso. Kahit di masyadong tumatawa si Sandy, napatawa siya na makita ang ginawa nito. Grabe. Sang lupalop ka ng mundo naglagi at ni isda hindi mo alam? Gilalas ng babae,
Tsaka naalalang mayaman nga pala ito. Natampal pa niya ang noo niya. Ay, oo nga pala, mayaman ka pala. Paano mo malalaman ang bisugo? Aniya. Ngunit napairap siya dahil nalaman na ang lalaking kasama ay ang target niya bilang isang detective. Sa bagay, hindi nito alam ang uri ng isda, pero uri ng sasakyan alam nito lahat. Halos yata lahat meron din to eh. Dahil sa tagal nilang pag-uusap, tila nahimasmasa na sila. Hindi ka pa ba uuwi? Maya-maya ay dinig niyang tanong nito. Bakit? Nababagot ka na ba kasama ko? Aniya sa lalaki. Sa totoo lang, napakalakas ng appeal ng lalaki. He has everything. Looks, career, money, fame. Lahat ng babae mahuhumaling dito. Ngunit pinaglit niya yun sa isipan. Malalim na ang gabi. Di bagay sa isang katulad mo ang umuwi ng gabing-gabi na mag-isa. Anito na bakas pa ang concern sa boses. Napangisi siya. Ayaw mo lang nakasama ako, no? Madaldal ba ako? Kunwari tanong pa sa lalaki na halatang pinapaalis na siya. Hindi kumibo ang lalaki. Ay, ang hirap kausap ha. Sarili ko lang din sumasagot eh. Ani ang pangulit pa rito. Kanina pa nagpipigil si Samuel. Gusto niyang sabunutan ang sarili. Bakit tila hindi umuubra ang talas ng dila sa babaeng kaharap? Gusto niyang sigawan at murahin to gaya ng mga taong nasa paligid, pero hindi magawa. Nang di na talaga kumibo ang lalaki, humakbang na pabalik sa pintuan ng rooftop. Bago buksan yon, muli siyang lumingon sa lalaki. Alam mo, di mo na may babalik ang buhay ng asawa mo, kahit magmukmok ka pa. Maiksi lang buhay, you have everything, get a life. Ako? Niloko man ako? Masaya ako't nakilala kita. Sandy nga pala. Aniya at tuluyan ng umalis. Naiwang natigilan si Samuel nang makaalis ang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon mula na mamatay ang asawa, napangiti siya. Pag-uwi ng bahay niya, agad sumalubong sa kanya ang kasambahay na si Salve. Bakit gising ka pa? Mataas kaagad na boses niya rito. Napakamot sa ulong kawaksi. Sir naman eh, nakasigaw na agad. Nintay lang kita sir. Anito. Di masyado nagtatagalog kaya't medyo malambot ang dila. Napakunot noo siya rito. Batid niyang babali na naman to kaya kahit madaling araw na, hinihintay pa rin siya. Oh, ano na naman yon, Salve? Aniya. Sir. Anito sabay kamot sa ulo. Babali ka. Aniya para unahan na ito. Pagod siya at gusto niya na magpahinga. Kwan sir, oo po eh. Nahihiya pang wika nito. Pasensya na talaga sir, may sakit ang anak ko eh. Katwiran pa nito. Agad niyang binunot ang wallet at binigay ang 5,000, saka dinagdagan ng 500. Bumili ka ng bisugo. Turan, saka iniwan na to upang pumanhik sa kanyang silid. Nakamaang pa ang kawaksi ng iwan niya to. Kinabukasan maagang nagising si Samuel. May business meeting siya ng 10 o'clock kaya't maaga siya. Manang Karing, tawag sa kusinera niya. Yes sir. Alertong tugon nito. Ayos na po bang almusal ko? Tanong dito. Opo sir, nasa komedor na. Naroon na po si Salve. Anito. Agad siyang pumasok sa komedor at nakitang maayos na. Ang dyaryo sa gilid. May black coffee at may toasted bread, egg, ham at hotdog. Tsaka may nakatakip pa. Salve, ano naman yung nakatakip? Nababaghang tanong niya rito. Sakto papasok naman na si Manang Karing doon. Sila lang naman din kasi ang kasalo ng lalaki sa pagkain. Kasi lagi namang kape lang din ang inaalmusal ng boss. Sila lang din ang umuubos ng inihahanda nilang pagkain. Salve, tinatanong kita. Umiinit na naman ang ulo niya. Laging lutang itong kawaksi niya eh. Sir, ito po ang inyong pritong bisugo. Charan! Anito sabay tanggal sa takip. Napamulagat na lamang si Samuel na makita ang itsura ng pritong bisugo. Nakangangapa ang isda, saka umaalingangaw sa isipan ng sinabi ni Sandy. Lalaking yun? Mukhang bisugo, pinagpalit pa ako sa iba? Hinaing ng babae. Sa isiping yun, napahagalpak ng tawa si Samuel. Tawa siya ng tawa habang ang dalawang kawaksi nagkatinginan na lamang, nagtataka sa inaasal ng among laging galit. Ngayon lang kasi siya napatawa ng ganon. Hindi maampat-ampat ang pagtawa ni Samuel. Bisugo ba talaga to? Pangumpirma pa niya sa mga kawaksi. Sabay ang tumango ng dalawa. Muling napatawa ang amo.
Ngunit ilang sandali sumeryoso din to. Humigop to ng kape at saka tinignan ng dyaryo. Hindi siya makakonsentrate sa pagbabasa ng news dahil nagsusumiksik ang huling sinabi ni Sandy. Nasabi rin kasi nitong di masarap pumalik ang isang bisugo. Muli, sinilip ang bibig ng bisugo na pinarito. Impit siyang napatawa. Maya-maya pa tumayo na siya. Sir, hindi mo ba titikman ng bisugo? Ani Salve. Ayoko. Pangit ang lasa kapag kahalikan. Anito at saka umalis. Ngunit bago pa siya nakatalikod, nakitang hinawakan nito ang isang pirasong bisugo at saka hinalikan. Pweh? Ani Salve. Manang, natusok yata ang bibig ko eh. Maktol nito kay Manang Karing. Bakit mo naman kasi hahalikan? Aanga-anga ka talaga. Sir mo naman na matanda. Kumain na lang tayo. Anito. Nakita pang maganang pinagsaluhan ng dalawang kawaksi ang bisugong isda. Muli ay naalala ang babae kagabi. Nang hinayang pa siya at di nakuha kahit cellphone number man lamang nito. Pagdating sa opisina nila, nakita niyang napakaraming tao. May pila pa. Agad nang tumaas ang dugo niya. Anong kaguluhan to? Sita niya sa gwardya nila. Sir, di ba hiring hukay na sekretarya ninyo? Ito po ang pila. Turan nito. What? Gilalas na saad. My God! Inis na tapik sa ulo. Libo yata ang naroroon. Isang posisyon lang naman ang vacant. Mapaporwisyo pa sila sa naharang na aplikante. Nainis siyang lumakad ng bigla. Bundolin siya na isang nagmamadaling babae papunta sa gwardya. Mabilis ang ginagawang paglakad ni Sandy. Hinintay niya talagang makita si Samuel bago siya umeksena. Mahirap din ang ginawa niya. Halos sakutin niya ang buong barangay nila para lang pumila doon. Kuya, resume ko. Oops! Aniya na mabangga si Samuel. What the Putol na wika ng lalaki. Sorry sir. I'm so sorry sir. Please forgive me. I can't stop loving you. Hindi ko sinasadya. Aniya rito. Napakunot noo si Samuel na makilalang babae. Ito ang babae kagabi sa rooftop. Kaya imbes mainis, napangiti na lamang siya. Akalain ba naman niya? Isip lang ito ngayon. Nasa harap na? Ano nakangiti? Sita ni Sandy sa lalaking kanina ay mainit ang ulo. Akalain ba niya na ito ang kasama kagabi? Mukhang nag-iiba ang katauhan nito sa gabi. Kanina, parang tigre na gustong lumapang itsura. Are you going to apply? Tanong niya sa babae. Napataas kilay si Sandy sa tanong ng lalaki. Ibibigay pa lang niya ang kanyang resume sa gwardya ng aksidente. Sinadya niyang banggain ang lalaki. I said, are you going to apply? Ulit ito at tila nagmamadali na. Yes sir, sabad niya. Okay, you're hired. Ani Samuel at saka pumasok na sa building. Halos mapanga si Sandy sa ginawang yan ng lalaki. Sa haba ng pila sa labas ng building ng mga to, tapos wala pang nai-interview, hired na agad siya? Sa totoo lang, pabor yun sa kanya, pero parang unfair sa iba na hindi man lang na-interview. Maraming nakarinig ng sinabing yun ng lalaki, kaya't marami ang tila nais magwala. Mabilis niyang hinabol ang lalaki at saka dumipa sa daraanan nito. Napakunot noo si Samuel na makita ang ginawa ng babae sa harap. Di siya nagsasalita at hinintay itong magsalita. Suplado ng lalaking to Ani niya at saka kumuha ng buwelo. Hoy! Sir, di ba unfair naman yun? Hindi ka pa nagsisimulang interviewin ng iba? Si Tarito. Napailing na lamang si Samuel. Ayaw mo nun? Di ka na mahihirapan, hintayin pa ang tawag namin. You're hired. Tahasang saad at saka lumihis na ng daan. Aba, tatakas ka pa. Ani at mabilis, sinarang ulit ang lalaki. Ayoko ng ganyan, sir. Very unfair sa iba. Baka di ako makatulog pag tinanggap ko ang trabaho. Sa narinig buhat sa babae, ang iling biglang nagingisi. Sa panahon ngayon, konsensya pa rin ang pinapagana ng babaeng nasa harapan niya. Ngayon niya kahit magkamag-anak nagpapatayan, makakama lang ng pera. Naisip tuloy ang tiyuhin niya. Di tuloy niya napigilang bumangis ang muka na maalala ang pagmumukha ng tiyuhin. Naparunok naman si Sandy sa nakitang pagbangis ng mukha ng lalaking nasa harapan. Sige, ipakita mo kung anong nagagawa ng isang Samuel Del Monte kung nagagalit.
Aniya sa isipan habang sinasalubong ang bawat titig nito. Na makabawi si Samuel, nilapitan na niya ang babae. Titig na titig ito. Hindi niya tuloy mapigilang titingnan ng malalambot itong labi. Ngayon, kitang-kita niya to at hindi kagaya kagabi. Sa pagkakatitig na yon, malayang naaral ang mukha ng babae at di niya may tatanggi maganda ito. Grabe ang kaba ni Sandy habang titig na titig sa kanya si Samuel. Halos makala sa mga ribcage sa loob ng dibdib sa lakas ng bayo ng dibdib niya. Galit at pagkasuklaman ang pilit sinisiksik sa isipan pero iba ang bayo ng dibdib niya. Napakagwapo kasi ng lalaki, dagdag pa ang tila napakasuplado nitong ugali. Mas malakas pa yata ang appeal kaysa kay Piolo Pascual, lalo pa tila papalapit ng papalapit ang mukha nito sa mukha niya. Sunod-sunod na lunok pa ang ginawa niya. Gusto niya sanang humakbang patras nang marinig ang sinabi ng lalaki, na halos gusto niya tong patikimin ng kanyang malakas sa suntok. Napapangiti si Samuel na makitang di mapakali ang babae, na unti-unti siyang humahakbang papalapit dito. Tila nais itong tumakbo pero hindi nagawa. Unti-unti rin binaba ang mukha palapit dito. Kita pa sa leeg ang paglalok nito. Alam niya, apektadong babae sa paglapit niya rito. Ramdam niya ang kaba nito at akmang aatras nang bumulong siya rito. Ikaw na binigyan ng trabaho, ayaw mo pa? Okay lang, di ka kawalan. Aniya at saka tuluyang umalis. Hindi na rin siya hinabol ng babae. Nakitang natigilan to at na makapasok sa elevator. Nakitang nakatayo pa rin to sa pinag-iwanan niya. Bigla'y nagsisi sa sinabi dito, tsaka nag-alala. Hindi siya pwedeng maging mabait. Marami ang mapang-abuso. Tiyuhin nga niya, nilinlang siya, iba pa kaya. Napakayom ang palad ni Sandy sa narinig, buhat sa lalaki. Kung hindi niya lang napigilan ang sarili, kanina pa niya to nabigwasan. Ganyan ka nga pala, kawalang puso. Sa bagay, pinapatay mo nga ang buong pamilya ko. Pati walang kamuang-muang na bata, dinamay mo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa opisina ni Samuel Del Monte para mag-report. Total sinabi naman itong tanggap na siya. Suot ang miniskirt at sleeveless blouse, pinatungan niya ng blazer. Tinudyo pa nga siya ng kaibigan nang dumaan siya sa kanilang opisina. Nasa bandang evangelista lang kasi ang opisina ni Samuel, kaya medyo malapit lang. Kaya mo to, Sandy. Nandito ka na, wala nang atrasan. Hamig sa sarili, bago tinawid ang daan papunta sa building ng mga Del Monte. Ngunit di pa man siya nakakarating sa kabilang panig, biglang sumulpot ang napakabilis na sasakyan na halos lumagitlit ang brake dahil sa pagpreno. Ano ba to? Papatayin pa ako? Bisit na bisit siyang tumabi at pinuntahan ng bintana ng driver ng sasakyan. Napangiti siya dahil naka-BMW to. Kaya pala kung umusta, parang pag-aari ang daan. Hoy, lumabas ka nga dyan? Malakas nakatok sa bintana ng sasakyang nakatigil. Dahil sa nangyari, maraming taong naagaw ang pansin. Nainis na si Sandy na makita na hindi siya pinapansin na nasa loob. Tinted ang sasakyan kaya di niya makita kung lalaki o babae ang nasa loob. Hoy, sabing lumabas ka dyan? Aniya at saka muling kinatok. Nagmamadali si Samuel dahil naipit siya sa trapiko. Nasa conference na raw lahat ng mga top client niya, mula sa iba't ibang automotive manufacturing ang mga to. Nang biglang nagpapadyak siya ng preno dahil sa biglaang pagsulpot ng babae sa harapan. Nakitang napatilipang babae sa kabiglaanan, maging ang taong nasa paligid dahil sa biglaang pagpreno. Maya-maya'y bumaling ang mukha ng babae sa kanya. Nakayoko kasi to dahil tila ba hinihintay nitong mabangga ito. At nang wala itong naramdaman, nagtaas na to ng mukha. Ganon na lang din ang gulat niya na mapagsinang babae sa harapan ng sasakyan. Si Sandy, ang babaeng nakilala nung isang gabi. Ang babaeng nag-apply kahapon. Ngayon, etot na sa harap na ulit. Nakitang galit na pumunta sa tabi ng bintana niya. Napangiti siya dahil kahit galit ang babae, napakaganda pa rin ito. Baka sa mukha ang galit? Kinatok ang bintana niya. Alam niya galit na galit ito. Ngunit imbes buksan ang bintana, tinitigan lamang ito. Muli itong kumatok. Buksan mo to, Putol na mura ni Sandy nang bumukas ang bintanang kinakatok. Sumungaw ang gwapong mukha ni Samuel. Gago ka? Sa utak na lang tinuloy ang sasabihin sana. What a small world. Grabe talaga, no? Parang pinaglalapit tayo ng tadhana, ani Samuel.
Di malaman ni Sandy kung biro ba yun o nagpaparinig ang lalaki. Oo nga eh. Tadhana nang gumagawa ng paraan para makapaghiganti ako. Aniya sa isipan. Anong sinabi mo? Ani Samuel. Bigla nabalik siya. Galit nga pala siya sa lalaki. Sabi ko, tanga ka ba? Papatayin mo ba ako? Gilalas na wika rito para mapagtakpan ang pagkapahiya. Natawa si Samuel. Oh, ba't ka tumatawa? May nakakatawa ba? Ines na tugon niya sa lalaki. Oo, ikaw. Miss, pwede ka naman tumawid doon sa pedestrian. Ngayon, sinong mas tanga sa atin? Alito at saka pinausad ang sasakyan nito. Nanggigigil siya sa lalaki. Halos maubo pa siya sa usok na lamang nang sasakyan nito ang nalanghap. Tarantado. Bumalik ka rito! Bulyaw pa kahit di na siya maririnig nito. Ines na siya. Lumakad na lamang siya para marating na ang building ng mga to. Nasa lobby na siya tinihintay ang elevator papunta sa opisina ng magiging boss. Pagbukas ng elevator nakita ang mukha ni Samuel, batid niyang galing sa parking lot. Nakitang pagkagulat sa mukha nito. Wala siya nagawa kundi pumasok. Dalawa lang sila sa elevator kahit di siya mapakali. So, did you take the job? Tinig sa kanyang likuran. Napanunok siya. Yes sir. Aniya na tila maamong tupa ng marinig ang malutong na halakak ng lalaki. I never thought ganyan ka kaamo pag hindi ka galit. Ani ng lalaki. Ikaw naman sir, di ka na mapiro? Aniya rito, tuluyang narating ang opisina nito. Paglabas ng elevator, sumalubong ang isang sexy at magandang babae sa magiging boss niya. Sa mukha ng babae, tila nilalandi ito. Lumapit pa to kay Samuel at tila inayos kuno ang necktie ng lalaki at saka sweet na kinausap to. Medyo naalibadbaran si Sandy sa inasta ng babae. Good morning, baby. Dinig pang lambing ng babae. Gosh, good morning, baby. Ew. Aniya sabay tirik ng mata niya. Di niya alam nakita para ni Samuel ang ginawa niyang yon.